Mga sundalo po ngayon ng bansa natin mga sangkay naka-alerto na dahil nga po sa plano ni VP Sara na ipatumba daw di umano ang presidente ng Pilipinas. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Pag-usapan po ulit natin ito mga sangkay, itong gulo na nangyayari sa Pilipinas. Nagawa po nitong mga buwakang politiko, mga sangkay, no? Instead na magtrabaho, kung ano-ano pong ginagawa. Instead na magtrabaho, nagaano po mga sangkay. Wala sa ayos talaga yung pinagagawa ng mga to Well, anyway guys, bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na. Ilang tulog na lang tayo po ay makakarating na sa 1.4. Kaya naman kung gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. So, eto na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong balitang to. Kasi ayon po sa report. Mukhang ihigpitan na po ang pagbabantay kay President BBM. Kasi hindi po biro ang binitawang salita ni Vice President Sara Duterte. Talagang sinabi pa po niya doon mga sangkay na no joke. Ayon po dito, hinigpitan na ang seguridad kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya matapos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumausap na siya ng hitman para itumba ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sakaling may mangyayari umanong masama sa kanya. Ewan ko sa mga sangkay, no? Sana wala nang ganito Pero kung parliamentary system na tayo mga sangkay, wala na sanang ganito mga bangayan ng mga politicians. So ayan, no? Matter of national security, Marcos family security strengthened after Sara Duterte's threat. Ito yung balita mga sangkay. Itong reaksyon po ng Armed Forces of the Philippines. Matapos ang banta ni VP Sara kina PBBM, AFP mananatili raw loyal sa Constitution. No, basahin po natin to. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang loyal sa konstitusyon at chain of command matapos ang naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Marcos, First Lady at kay Martin Romualdez. Sa isang pahayag nitong Sabado, sinabi ng AFP Chief General Romeo Brawner na nakatuon ang mandato ng kanilang organisasyon sa pagprotekta sa mga tao at estado. Sabi po niya dito, our personnel are loyal to the Constitution and the chain of command. We are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. So, ito na po yun, mga sangkay. Bilang cornerstone ng national stability, saad ni Brawner, mananatili rin daw non-partisan ang AFP sa AFP or Armed Forces of the Philippines na rumerespeto sa democratic institutions at civilian authority. Ayan, mga sangkay. Ako tingin ko drama lang po ito. Hindi talaga ito yung tipong seryoso mga sangkay na iniisip po natin. Drama ito mga sangkay para po ano? Para po kunin ang emosyon ng tao, para po i-mind condition at manipulahin. Tapos sumama sa ek-ek na yan. Diyos mio, Marimar.
Yan, mga sangkay, yung official statement ng Presidential Security of Command. Pinaigting na ng Presidential Security Command ang seguridad kasunod ng banta sa mga buhay ni na President Marcos, First Lady at House Speaker Romualdez. Sinabi ni Vice President sa isang online rant na may inutusan na siyang individual na itutumba ang mga nabanggit na opisyal kung siya ay manganganib din. Yun po yung reason niya, mga sangkay. Ayon po sa PSC, dapat ituring na seryoso ang banta ni Duterte. Nakipag-ugnayan na ito sa law enforcement agency upang matiyak ang kalagayan ni Marcos at ang kanyang pamilya. Kaya tayo, mga sangkay, alam nyo, wag tayo masyadong panatiko sa mga politicians. Neutral lang po tayo. Pero pro-government, kasi huwag kayong magiging antay, kasi labag po yan sa sinasabi sa Biblia. Kahit anong mangyari, pro-government po tayo, mga sangkay. So, ito na. Ito ang nangyayari. Bardagulan po ng mga politiko. Ngayon, yung mga sundalo ng Pilipinas, mananatili, tapat, at non-partisan. Ito yung statement ni VP Sara. Huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sino kaya yun, mga sangkay, no? Na kinausap niya? Sinabi ko sa kanya, pag itinumba ako, itumba mo rin si BBM, si Lisa, at si Martin. Ako, mga sangkay, tama ba ito na sasabihin ng isang vice president? Ako, di ko nainiwala na papatumba po siya ni Romualdez. Bakit? Sila po yung nag-aaway eh. Hindi naman siguro ganun katanga si Romualdez para ipatumba yung taong lagi po silang nagka-clash. Kasi, sino ba iisipin na may gawa? Di siya. Yan, sabi po ni Sara dito, nagbilin na ako pag nawala daw po siya, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapapatumba sila. At ang sagot niya ay oo o yes. Sino kaya yan? Mga sangkay, no? Ang lupet. Ay, naku, ang gulo ng politika sa Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ang Armed Forces of the Philippines ay ngayon ay nakahanda ng mga sangkay sa anumang oras na isasagawa ang pagpapatumba sa Republika o sa Pangulo ng Pilipinas. So, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nako, garantisado po yung ating mga content na ginagawa dito. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.